katulad ng binanggit natin kanina, nako, feeling ko ito yung tunay na matatawag nating unity, no, sa pagitan ng isang Muslim at saka isang Kristiyano na nag-unite dahil po sa pag-ibig. Ayan, sabi nila, love is in the air na po kasi ngayong panahon na ito ng buwan ng Pebrero. Ayan, magpapakwento tayo tungkol sa kanilang mga may struggles kaya, may mga ano din kaya sila naging problema nung bago pa lang sila magpakasal at hanggang ngayon kasi talagang matibay yung kanilang pagsasama kahit na anong sabihin. Kasi may mga iba na kapag hindi magkapareho yung kanilang mga religion, 'di ba? Either yung isa ang susundin o yung isa, no? Eto talagang iba yung kanilang kwento. So, nasa via Zoom, makakasama po natin isang entrepreneur, business consultant, at isang vlogger, si Sir Arman Dean Nukum. Sir Arman, magandang umaga po. Good morning, Miss Ben. Ayun, kumusta, sir? And to our radio listeners, Radyo Pilipinas News. Ayun, ako. Sir, kaya namin kayo inimbitahan ngayon dahil Love Month, panahon ng pag-ibig, Valentine's, ganyan, ano? At medyo kakaiba kasi yung nabasa namin na kwento ninyong mag-asawa tungkol dito sa interfaith marriage. Unang-una, Sir Arman, pakikwento mo nga sa amin kung paano nangyari yon. Medyo unique nga, ibang-iba yung storya namin, Miss Ben, dahil ako, I retain my religion as a Christian, and my wife retained her religion as a Muslim at almost 30 years married na kami. Wow! Yun. Wow! And may 3 anak kami, so I met her dito sa Zamboanga. She's a Tausug Muslim. So yung mga kwan pa naman talaga warrior. Very religious and very warrior yun, yung iba nga mga militante pa, di ba? Mga lugar yan ni Nur Miswari. And yet love blossomed. Wow, yun yung gusto naming malaman, Sir Arman. Paano nangyari yon? Kasi pagkakabasa ko rin, dati kang seminarista di ba? Seminarian ka before? Yes. At nakakatuwa nga kasi when dito kami sa Zamboanga, we're a mix Muslim-Christian city, no? So we grew up, siyempre, sa mga laruan namin, ini-imagine namin na binabaril namin yung mga Muslim and yung mga Muslim ganun rin. But somehow, when I grew up, marami ako nagkaroon ng kaibigan dito, at saka yung father ko, barangay captain dito, at marami siya natulungan ng mga Muslim. So, as I grew up, I look at them equal, and I respected them. Pagkatapos, marami na ako mga kaibigan ng mga Muslim. And then, when I was growing up, may teacher ako ng Muslim na napakaganda. Siguro doon nagsimula yung attraction ko sa Muslim culture, and then until I met my wife through another Muslim girlfriend ko na. Wow, ganun ka pala kaano sa mga Muslim, ha? So from Muslim girlfriend to another, ganun ba yun? Sir Arman? Yun na nga. Pero yun nga, Sir Arman, sabi ko kanina kasi doon sa umpisa natin, may mga mag-boyfriend, mga nasa relationship na pag hindi ka sumunod doon sa kanyang religion, break na kayo. So, di ba parang medyo masakit din sa kalooban yung ganun, di ba? Parang dahil sa relihiyon o sa isang ganitong aspeto, mawawala na yung inyong pag-iibigan. Pero, syempre, Sir Arman, katulad niyan ay Muslim, yung napangasawa mo. Of course, iba yung kultura, di ba? Hindi ka ba nahirapan, kunwari, doon pa lang sa panliligaw, di ba? Syempre, parang di ba iba yung kultura? Yeah, sa unang punto nyo, yung religion, marami rin kami nakita nung naghiwalay dahil sa religion, lalo na sa Muslim culture, kasi sa kanila, irregardless of whether babae ka, you marry a Muslim guy, or lalaki ka,
automatic talaga, parang sa mga iglesia, ikaw talaga ang magpapakonvert. Pero sa amin naman, at least very open-minded yung asawa ko, although initially may resistance sa side niya, pero through the years, natanggap naman nila ako, and then maganda rin, do you know that there is such a thing as bishop's dispensation sa Catholic, wherein you can get a permission from the bishop to marry outside your religion. Kaya kami, meron yan. Meron yan. So, we were married in the church, and then sa reception, we were married sa Muslim ceremonies. So bali dalawa yung naging seremonya nyo, Sir Arman. Isa sa Christian, isa sa... Hindi ba nalito yung mga guest? Hindi naman. Yung mga Christian, sumama sa church. Yung mga Muslim, they waited doon sa reception. And the Christian na rin. Kasi so, sama-sama naman kami. Sama-sama. And then, yung mga ninong-ninang ringkat namin, mga Muslim Christian rin. Wow! Ang ganda, no? Paano yung mga, yung mga handa? Kasi may mga hindi kinakain ng mga Muslim na kinakain ng mga Kristiyano. So we made it a point, siyempre wala ng lechon. kahit may mag-donate ng lechon, sinasabi na namin, wala lang, lechon manok na lang. O kaya kung gusto mo, baka na lang. So lechon baka, mas mahal, ano? Mas mahal. So bukod doon sa sinasabi mo, Sir Arman, na yung bishop dispensation, may mga iba pa bang mga struggles personally at saka technically sa pagpapakasal at saka yung panliligaw? Malaki kasi yung family niya talaga, in fact sa totoo lang, yung ibang family members ng wife ko binoykot yung wedding. Because kahit kahit pinagawa na yung mga yung mga abay, yung mga ganoon, di ba? Yung mga mga entourage, wedding entourage, hindi sila sumipot. In fact, the few relatives lang at yung nanay ng asawa ko. Pero we understand kasi up to the very end, malakas talaga yung pressure nila for me to first convert into the religion. Pero I told my wife, mahirap rin yun na half-baked lang ako, and then hindi ko naman maisa katuparan yung rather strict religious practices ng Muslim. So sabi ko na lang na dito lang, sabi ko babawi na lang ako sa ibang bagay, pero dito sa bagay nito sa religion, hindi ko talaga, I cannot do it just for the sake of the marriage. So eventually okay naman kami. In fact, sa totoo lang, yung mga kapatid niya yung mga kapatid ko who also married Christians are now separated. Yung mga kapatid niya na who married fellow Muslim are also separated. So yung inyong love ang nag-survive talaga, ha? Kahit magkaiba. Oo, nako. Sir Arman, fast forward tayo. So ngayon sabi mo 30 years na kayo na magkasama, no? So paano yun? For example, after nyo ikasal, syempre, yun na nga, magkaiba kayo ng religion. Paano yun? Yung magsisimba, pupunta sa mosque, pupunta sa simbahan. Paano yung arrangement? Sa simbahan, usually minsan sumasama yung asawa ko, pero she doesn't pray. She's just there. Nasa labas kami pagkatapos nakaupo lang siya just to be with the whole family kasi yung children ko, they also studied in yung isa Ateneo, yung isa UP, but yung lahat sila, yung galing sa School of the Holy Spirit sa Quezon City. So, yung isa sa Lasal. So, di ba, mga religious school rin. Yes, so, parang mutual respect lang. And then, yung Muslim kasi, hindi tayo allowed to go to the mosque. So, yung wife ko lang pupunta doon. And then nag-aantay na kami sa kotse para after that, we have lunch, ganon. So, wow. much stricto kasi sila sa atin. Pero,
ang maganda dito, Miss Ben, I would like to tell you another very positive story sa amin. Because of our union and the struggles related to our union, and ako rin, medyo natatakot ako baka lalaki yung anak ko na in an environment na may mga bias against Muslim, ganon. So we put up a foundation in 201. It's called the Cristiano Islam Peace Library, and it's still growing strong now. In fact, na-recognize siya ng United Nations and ng European Union. And my daughter, si Arisa, was already invited by the United Nations Human Rights Commission to address the plenary session from all over the world, to tell them about our activities. Like, we built libraries in Muslim Christian areas, and with free computer and free Wi-Fi para yung Muslim and Christian, and let's say lugar ng mga enclave ng mga community na kontrolado ng Moro Islamic Liberation Front, Moro National Liberation Front, the Abu Sayyaf, doon kami pumapasok. And then, yung library, parang neutral ground for them to study, to discuss matter, to share books, to, may books pa when we put that up in 2011. Pero ngayon, mga computers na, and we also give scholars. In fact, we were already awarded by then President Rodrigo Roa Duterte, and mga negosyo also, because we also have entrepreneurs, small businesses grow. So we made it into a positive, what some people view parang negative, kasi sa Muslim ang tawag dyan haram eh. Haram, it's sinful, it's prohibited. So we converted it into a blessing. Oo nga, no? Ang galing. So yung mga libraries na yon, Sir Armand, saang mga lugar yon dyan sa Mindanao? Yeah, dito sa Zamboanga City, sa Davao, pagkatapos para umabot rin yung mga lugar na may mga communist rebels, naglagay rin kami dyan sa Baras, Rizal, and then meron din kami nilagay doon sa lugar namin kasi marami rin squatter area nearby dyan sa Don Antonio Heights, Quezon City. Oh, okay. So meron dito sa Don Antonio Heights, meron sa Baras, Rizal, at sa kasi we are based in Manila pa rin. Meron na kami negosyo dito sa Zamboanga. Okay. So pabalik-balik lang kayo dyan sa Zamboanga, Sir Armand. Yes. Oo, pero bago kong balikan yung inyong marriage, yung pagpunta mo dun sa, sabi mo nga, nakapaglagay ka ng mga library dun sa mga lugar na nasa, kumbaga, enclave talaga ng mga matatawag natin na na yung sabi mo kanina, yung mga Moro, yung ating hindi MNLF, doon sa kanilang lugar na yun. Paano mo nagawa yun? Ano po yun? Paano mo nagawa na makapaglagay ka ng ganyang library mismo doon sa mga lugar na yun na nandun yung MNLF? Very good MILF. Kasi initially po, may resistance rin po. Kasi very suspicious yung mga Muslim elders, baka daw kino-convert namin yung mga anak nila. Kasi alam nyo po, meron tayo, in fact meron nga tayo NTF-ELCAC dahil meron tayo yung tinatawag mga child soldiers, yung lolo ay naging commander. Anak, kung napatay yung lolo sa gera, anak will pick up the gun. And then kung namatay rin yung anak, yung anak rin niya, yung apo na ng lolo. So it goes through the generation. Kumbaga nagiging hanap buhay na. So what we did was to break that deadly chain, deadly cycle, and to impart to them na bakit ka kailangan mangitnap, mag-extort para kumita. Kung mag-aral ka and then makapunta ka sa abroad, di dollar pang ini-earn mo. Kaya ngayon
marami dito sa lugar namin, dito yung first library namin sa Manikaan, Zamboanga City. Dito mga 6 years na wala ng kidnapping dahil yung mga anak ng kidnappers, yun na, naging engineers, nurses, teachers, at na-realize sila they can earn money in a peaceful way pala. Ayun, ako, so maganda na pala ngayon. Pero Sir Arman, ito, curious lang ako, yung sa mga anak mo, ano yung mga napili, sila'y namimili kung ano yung religion ang gusto nila na gawin, napuntahan. So dun sa tatlo yung anak mo, Sir Arman, 'di ba? So curious lang ako, ano yung mga napili nila na puntahan na religion? Yeah, interesting question. Yung eldest ko, dahil lumaki siya sa mga religious schools, ay sumama sa religion ko. Okay. And then very close rin siya sa mga lolo-lola na very religious. Yung second ko na kahit nag-aral sa Lasal, chose her mother's religion. Yung third ko na nasa Ateneo, kasi ang agreement namin, we leave it to them para pag mature na nila, they reach the age of reason, sila nang bahala pumili kung ano mang religion gusto nila. Okay. So yung third na anak mo, third child mo, Sir Arman? Medyo inclined sa akin kasi medyo ngayon nasarapan siya sa baboy. Gumakain talaga sa baboy. At saka close rin siya sa mga relatives niya dito sa Zamboanga. Nakakatuwa naman, Sir Arman, kasi nakikita natin na nandun talaga yung respect sa bawat paniniwala ng bawat isa sa inyo, sa inyong pamilya. Kaya nakakatuwa. So, bago ko ito makalimutan, kasi may mga kaibigan din ako, may mga kakilala ako na nag-break dahil sa religion. Tapos meron din akong kakilala na ang kanyang gustong ligawan sana ay isang Muslim, pero parang nagdadalawang isip, pero gusto niya. So, sa mga ganon, Sir Arman, ano pwede mo maging advice? Ang advice ko lang, Miss Ben, mutual respect lang po and mutual acceptance. Kumbaga, like sa case namin, wala kaming makasanto sa bahay. Wala kaming di ba yung mga Muslim, bawal man ipakita yung mukha ni Allah. So they have yung mga calligraphy, yung parang yung writings, di ba? And then yung picture ng Makkah sa Saudi Arabia. So we don't have that. So ako rin, wala rin ako cross. Meron ako maliit lang sa drawer ko. Wala rin mga statue ni Virgin Mary, ganon. Although sa December, okay lang sa wife ko, may Belen. Pag December. And then we try not to talk. For example, pumutok yung gera sa Iraq noon. Ngayon issue yung Hamas versus Israel. We try to avoid talking about that. Kumbaga, we try to talk about the similarities of both religion. Kasi do you know that the Muslims recognize and pray to Jesus Christ as one of their major prophets. Prophet lang siya sa Muslim, prophet lang siya. Yes. But they respect him and they know he raised the dead to life, ganon, and then he performed miracles. So they also, because of him, they also respect Virgin Mary, Mariam. So we try to celebrate and we try to discuss the commonalities of both religion. Hindi yung ganito kasi kayo, ganyan kasi kayo, hindi. No, we avoid that. So talagang ang bottom line talaga, Sir Armand, ay respect, no? Mutual respect. Mutual respect and acceptance sa religion and culture. Kasi culture rin can also be an irritant factor. Yun na nga, speaking of culture, for example, kung Christmas, paano kayo nagse-celebrate ng Christmas sa bahay? Yeah, you usually kung yung wife ko naman, she understand dahil yung children ko na
ayaw naman niya na ma-isolate sa mga classmates nila na may Christmas tree. So meron naman kami Christmas tree, Christmas lights, but and then Christmas we celebrate, siya lang naka-attend and my Christian relatives. And then sa New Year, yun, mga Muslim relatives ko naman. Kasi New Year is for everyone naman. Ang galing. So, it's not a matter of, being sensitive to their needs. At isa pang advice ko, the in-laws may not understand. They can be big irritants kasi yan ang advice ko sa mga mixed religion. They never, siguro sa tingin rin nila, parang mission nila, they never stop making kulit na sige nga mag-convert ka na, yung asawa mo ganito, dapat mag-convert. So first thing they should do is to live by themselves kasi malaki ang pressure sa mga in-laws, and I don't blame them from both sides. I don't blame them. Naku, Sir Arman, napakaganda no pinag-usapan natin sa loob ng 25 minutes, pero parang kulang yata yung dapat yata talaga isang oras, yung ating usapan dito. Thank you very much, Thank you very much. Maraming salamat din po, Sir Arman, sa oras nyo. Alam ko medyo nagpapahinga ka ngayong mga oras na ito, ngayong mga panahon na to. Pero sana hindi ito yung unang pagkakataon na magkausap tayo, Sir Arman. Na-enjoy po namin talaga. Of course naman, Miss Ben. It's my pleasure also kasi parang mission rin ito ng NGO namin or ng foundation namin to promote Muslim-Christian understanding and better ties and unity. In fact, we're happy na tinutulungan rin kami ng Armed Forces of the Philippines at ng National Security Council na you were asking kanina yung how do we deal yung mga resistance sa tulong na rin ng mga elders and then the Armed Forces of the Philippines troop in the area na who are also equally who share. Ayaw rin nila puro gera They also share our passion for kung kaya ng peace, let peace reign. Ayun, naku, maraming salamat, Sir Arman, ha. Thank you very much. Baka may tumawag sa iyo ng personal, hihingi ng advice. May kakilala ko. Okay lang po. I would just like to plug ko na rin po yung YouTube channel ko. They are open to contact me sa Vlogcaster Arman Din o VAD. Vlogcaster Arman Din. O dito po sa Zamboanga, dito po ako sa building ko sa East Zamboanga Business and Events Place sa Manikaan, Zamboanga City. Okay. They can come here. They're welcome. Thank you po, Sir Arman. Maraming salamat. Ayun, ang nakausap natin si Sir Arman Din Nukum, entrepreneur, business consultant, vlogger. Ayan, ang ganda-ganda ng kanilang story talaga.